Kailangan may magbayad para sa kasalanan. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Sa Greek mythology, ang mga Diyos tulad ni Poseidon, Zeus at Hades ay may mga kahinaan tulad ng tao. Sila'y nagagalit, nag-iimbot at nawawalan ng pasensya. Minsan pa nga ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang parusahan ang mga tao. Hindi sila palaging mapapagkatiwalaan. Ngunit ang tunay na Diyos, ang Diyos na lumikha ng sanlibutan ay 100% dalisay, makatarungan at hindi nadudungisan. Hindi siya kailanman gumawa ng mali o masama. Ang tawag dito ay kabanalan. Sinasabi sa Habakkuk 1 verse 13, "Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing." Dahil perpekto ang Diyos, maari mo siyang pagkatiwalaan. Hindi tulad ng mga Diyos sa mythology. Ngunit ang kanyang pagiging perpekto rin ang dahilan kung bakit hindi niya matiis ang kasalanan. Kaya sa krus, kinuha ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan ng mundo at ipinataw ito sa kanyang perpektong anak na si Hesus Kristo, na kusang loob na nag-alay ng kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit siya bumaba sa lupa. Ang ginawa ni Jesus para sa iyo sa krus ay tinatawag na substitution. Kung hindi siya magiging kahalili mo, ikaw mismo ang kailangan magbayad para sa iyong mga kasalanan. Ngunit ayaw ng Diyos na ikaw ang magdusa, kaya isinugo niya si Jesus bilang kapalit mo. Tinupad ni Jesus ang hinihiling ng hustisya. Ngunit hindi naging madali para kay Jesus. Sa katunayan, ito ay matinding pagpapahirap. Alam mo ba kung gaano kabigat ang pakiramdam na magkaroon ng isang kasalanan? Paano kung kailangan mong pasanin ang bigat ng lahat ng kasalanan sa buong mundo? Lahat ng kasalanang ginawa laban sa iba, pati na rin ang mga lihim na kasalanan. Ito ay mental, physical, emotional at spiritual na paghihirap. Sa krus, sumigaw si Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me?" Hindi lang siya nakaranas ng matinding sakit sa katawan, kundi pati ang matinding kirot ng pagkakahiwalay mula sa Ama. Dahil banal ang Diyos, hindi niya matiis tignan ang kanyang anak na pinasan ang lahat ng kasalanan ng mundo. Tumalikod siya dahil siya ay perpekto. Nai-imagine mo ba kung gaano ito kasakit para kay Jesus? Ngunit tiniis niya ang lahat ng ito dahil gusto niya magkaroon ka ng pagkakataon na magkaroon ng malapit na relasyon sa isang banal na Diyos. May kailangan magbayad para sa kasalanan at ginawa ito ni Jesus para sa iyo. Siya ang naging kahalili mo, kaya ngayon, kapag tinitignan ka ng Diyos, hindi niya nakikita ang iyong kasalanan, kundi ang katuwiran ni Hesus Kristo. Dahil dito, maaari mong maranasan hindi lamang ang buhay na walang hanggan, kundi pati na rin ang isang buhay na punong-puno ng kahulugan dito sa mundo. Think about this, my friend. Why is it loving for God to be full of justice? Bakit masasabi natin ang pagiging makatarungan ng Diyos ay isang pagpapakita ng kanyang pagmamahal?
Pangalawa, pag-isipan mo ito. What does substitution reveal to us about God's character? Ano ang pinakikita ng substitution tungkol sa katangian ng Diyos? At ang panghuli, think about this. How do you think you should respond to the truth that Jesus suffered and died for you on the cross? Paano ka dapat tumugon sa katotohanang nagdusa at namatay si Jesus para sa iyo sa krus? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend! At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.